Masayang naglalakad si Kitty sa pasilyo ng Gutierrez Condominium na pag-aari ng pamilya ng fiancé niyang si Roman. Bitbit niya ang isang basket ng mga sariwang prutas na ibibigay niya rito. Excited siyang makita ang lalaki dahil simula nang ipagkasundo sila ng mga magulang, 3 beses pa lang silang nakikita. 5 buwan na rin yon kaya nagdesisyon siyang puntahan ito sa kondo. Pagdating sa unit ni Roman, binuksan niya ang pinto gamit ang card na ibinigay ng mga magulang nito. Ang cute naman ng kondo niya. Namamanghang sabi ni Kitty pagpasok sa loob. Unang beses niyang pumunta roon at hindi niya alam kung saan hahanapin ng lalaki. Ibinaba ni Kitty sa side table ang dalang basket. Nilibot niya ang kondo para hanapin si Roman hanggang marinig niya ang boses sa isang silid. Nagtungo siya roon at nakita ang nakaawang na pintuan. Sandali lang baby, kakatapos lang natin na. Nagugutom na ako, kumain muna tayo. Sabi ng isang boses babae. Ikaw ang gusto kong kainin baby. Sagot ng boses lalaki na alam ni Kitty na si Roman base sa boses nito. Namilog ang mga mata ni Kitty. Kinabahan siya sa planong gawin ni Roman. Baka masaktan nito ang babae kapag kinain. Bago pa mangyari ang plano nito, binuksan na niya ang pintuan ng kwarto. Huwag mo siyang kakainin, Roman. Baka masaktan mo siya. May dala akong prutas. Yun na lang ang kainin mo. Sigaw niya. Nagtaka si Kitty nang makita ang pagkataranta ng dalawa sa ibabaw ng kama. Nababalot ng kumot ng katawan ng dalawa kaya iniisip niyang nilalamig ang mga ito. Kitty, anong ginagawa mo rito? Ngumiti si Kitty kay Roman. Hindi niya alam kung bakit natatakot ito nang makita siya. Hindi naman siya multo para matakot ito. Narinig ko kasing nagugutom kayo kaya binuksan ko na ang pintuan. Kumain muna kayo. May dala akong prutas. Gusto niyo ba dalhin ko na lang dito? Kukunin ko. Mukha kasing nilalamig kayong dalawa. May sakit ba kayo? Inosente niyang tanong. 26 years old na si Kitty pero palagi lamang nasa loob ng bahay dahil sakitin. Kaya walang ideya ang dalaga sa mga nangyayari kina Roman. Kitty, pwede bang lumabas ka muna? Magbibihis lang kami ni Gemma. Inosente namang tumangot-tango si Kitty. Kaya pala masama ang pakiramdam niyo kasi natulog kayo ng walang damit. Sige, magbihis muna kayo. Hihintayin ko kayo sa labas ha. Nakangiti niyang sabi bago lumabas sa silid ni Roman. Bago makalayo sa silid, narinig pa niya ang boses ni Roman. Sinasabi ko naman sa'yo, Gemma. Bilyonarya lang siya pero walang naman ang utak niya. Mapapaikot natin ang ulo niya kahit ikasal kaming dalawa. Napahawak naman sa kanyang ulo sa Kitty. Bakit papaikutin ni Roman ang ulo ko? Masakit yun, di ba? Alam ko na. Sasabihin ko na lang kay Roman na wag paikutin ang ulo ko. Baka kasi matanggal ang leeg ko. Tama, ganun na lang ang gagawin ko. Sabi ni Kitty sa sarili na parang nakaisip siya ng magandang solusyon sa planong gawin ni Roman pagkatapos ng kasal nila. Hindi rin nagtagal ay lumabas na ng silid si Roman at ang babaeng tinawag nitong Gemma. Kitty ang pangalan mo, right? Mataray na tanong ng babae. Yes, Kitty Amanda Lucero ang pangalan ko. Nakangiti niyang pagpapakilala. I don't care. Bakit ka ba pumunta dito? Dapat nanatili ka na lang sa loob ng bahay niyo tulad ng dati. Istorbo ka sa ginagawa naming dalawa ni Roman. Singhang ni Gemma na agad sinaway ni Roman na nagbabalat ng mansanas. Gemma, don't talk to her like that. She's still a kid. Tumatawang sabi ni Roman kaya malawak nang umiti si Kitty. Iniisip niya na natutuwa si Roman na isa pa rin siyang bata kahit 26 years old na siya. Oo nga pala, munti ko nang makalimutan. May kakaibang kondisyon nga pala ang bunsong anak ng mga Lucero, kaya hindi kayo nahayaang lumabas ng mga magulang mo. Mabibilang sa daliri ang paglabas mo ng bahay, at kung lalabas ka naman, may kasama kang katulong o bodyguards, di ba? Bakit nga pala nag-iisa ka ngayon? Nasaan ang mga alipores mo? Muling tanong ni Gemma. Nagpahatid lang ako sa driver. Umalis na rin ang mga bodyguards ko nung pumasok ako rito. Ligtas naman daw ako sa gusaling to, sabi ni Tita Jercel. Tukoy niya sa ina ni Roman. At isa pa, magaling na ako, sabi ng doktor. Normal lang puso ko kaya pwede na akong lumabas. Good for you, Kitty. Tungkol pala sa nakita mo kanina. Huwag mo na sanang sasabihin yun kahit kanino Sikreto lang natin yun. Masama lamang ang pakiramdam namin ni Gemma. Panguuto ni Roman bago ibigay ang binalatang mansanas kay Gemma. Sinubuan pa nito ang babae at hinalikan sa harapan ni Kitty.
Sige, wala akong pagsasabihan. Sang-ayon niya. Masaya siya dahil may sikreto silang dalawa ni Roman. Pakiramdam niya ay espesyal siya kay Roman dahil may sikreto silang dalawa. Very good, Kitty. Nakangiting hinaplos ni Roman ang ulo niya. Ganoon din ang ginagawa nito kay Rambo, ang alaga nitong aso. Salamat, Roman. Pwede ba tayong mamasyal? Sabi kasi ni Tita Jorcel, dapat mamasyal daw tayong dalawa para makilala rin natin ng isa't isa bago tayo ikasal at walang magaganap na kasal sa inyong dalawa. Galit na butol ni Gemma sa sinasabi niya. Gemma, stop it. Samahan na lang natin mamasyal si Kitty. Agap ni Roman dito. Ano? Pagbibigyan mong mangmang na yan? Anniversary natin ngayon, Roman. Tapos mamamasyal tayo kasama siya? Nasisiraan ka na ba? Ako ang bahala, baby. Makahulugang kumindat si Roman kay Gemma. Naunawaan naman yun ng babae. Si Kitty lang yata ang naguguluhan sa pinag-uusapan ng dalawa. Kitty, okay lang ba sa'yo kung mamasyal tayong tatlo? Tanong ni Gemma sa kanya. Nakangiting tumango si Kitty. Oo naman, mas marami mas masaya. Good, tara na. Ilang oras ang nakalipas, lulo na silang tatlo ng sasakyan ni Roman. Hindi mapalis ang ngiti sa labi ni Kitty habang pinagmamasdan ang dinadaanan nila. Masyado siyang namamangha sa mga nakikita sa paligid. Minsan lang niya makita ang ganoong tanawin, lalo pat hindi siya nakakalabas ng bahay. Minsan, hindi rin siya hinahayaan na manood ng TV. Tanging libro na may kinalaman sa negosyo ang hawak niya para makatulong daw siya sa pamilya kapag lubusan na siyang magaling. Ang pagpapakasal naman kay Roman ay kagustuhan ng mga magulang niya. At wala naman siyang nakikitang masama kaya pumayag siya. Paraan na rin niya yun para suklian ang kabutihan ng mga ito sa kanya. Narito na tayo. Maya-maya ay anunsyo ni Roman. Nagtatakang pinagmasdan ni Kitty ang paligid. Maraming tao ang nagkukumpulan sa gilid. Magkakaharap ang mga ito at masayang nag-uusap habang may inuman sa gitna ng maliit na mesa. May mga kababaihan din na magkakasunod na nakaupo at parang may hinahanap sa ulo ng isa't isa. Ang mga bata naman ay masayang naglalaro kahit ang iba sa mga iyon ay walang suot na damit at madudungis. Bumaba ka na, Kitty. Hintayin mo kami rito. Bibili lang kami ni Roman ng pagkain natin para hindi tayo maggutom sa pamamasyal. Nakangising sabi ni Gemma. Okay. Masiglang sagot ni Kitty kahit na nagtataka sa kapaligiran. Hindi niya alam na may ganoon palang pasyalan. Pagbaba ni Kitty sa sasakyan ay kaagad ding umalis si na Roman. Nakatingin naman sa kanya ang mga tao na pawang nagtataka sa presensya niya. Hello po. Magalang niyang bati pero hindi naman siya pinansin ng mga ito. Tumayo na lang siya sa isang gilid para hintayin ang pagbabalik ni Roman at Gemma. Samantala sa sasakyan, masayang nagtatawanan si Roman at Gemma. Halos manakit na ang siya ng babae sa sobrang pagtawa. Grabe, hindi ko alam kung inosente talaga siya o tanga. Nahuli na niya tayong magkasiping sa ibabaw ng kama, pero baliwala lang sa kanya, at nagawa pa niyang humiling na mamasyal. Tapos ngayon, hindi man lang niya napansin ang plano natin na iwan siya sa lugar na yun. Kawawang Kitty, mabubulok siya sa lugar na yun nang walang nakakakilala sa kanya. Tumatawang sabi ni Gemma. Sabi ko naman sa'yo, madaling paikutin ang ulo ni Kitty. Mayaman lang siya pero bobo. Wala siyang alam sa mundo sa labas ng mansyon nila. Hindi nga niya alam kung anong relasyon eh. Basta na lang siya pumayag na ikasal kaming dalawa. Napipilitan lang talaga akong pakasalan siya dahil sa lawak ng koneksyon ng pamilya niya. Makakatulong yun sa pamilya ko at sa ating dalawa. Ikaw talaga? Kaya mahal na mahal kita eh. Ako kasi palagi ang priority mo. So, anong sasabihin mo sa mga magulang ni Kitty kapag hinanap nila sa'yo ang mangmang na yon? Simple lang. Hindi nagpunta si Kitty sa kondo ko at wala rin silang makikita sa CCTV kapag naganap sila. Isang pitik ng daliri ko, kaya kong papalitan ng ibang imahe ang mukha niya sa loob ng gusali. May tiwala sa akin ng mga magulang niya, kaya hindi sila maghihinala kung magsinungaling ako. Kaya wag mo nang isipin yun. Magpakasaya na lang tayo dahil anniversary natin. Saan mo gustong pumunta? Gusto ko mag-hotel tayo. Nabitin ako sa ginagawa natin kanina eh. Pa-cute na hiling ni Gemma. Magandang ideya, baby. Let's get wild again tonight. Bulalas ni Roman. Samantala, gabi na ngunit hindi pa rin bumabalik si Roman. Tinitiis na lang ni Kitty ang pangangati ng kanyang katawan. May mga kumakagat sa kanya na hindi niya alam kung ano.
Nangangalay na rin ang kanyang mga binti sa pagkakatayo. Ang tagal naman bumalik ni na Roman at Gemma. Saan kaya sila bumili ng pagkain? Nagugutom na rin ako. Hinawakan niya ang kumakalam na sikmura. Hinaplos niya rin ang braso ng may kumagat doon. Kakaunti na rin ang mga tao sa paligid, pero nanatili roon ang grupo ng mga kalalakihan na laging tumitingin sa direksyon niya. Dapat hindi ko iniwan ang bag ko sa kotse ni Roman. Nakatawag sana ako sa amin. Akala ko kasi hindi sila magtatagal. Muli niyang sabi sa sarili. Napansin ni Kitty nang tumayo ang grupo ng mga kalalakihan at lumapit sa kanya. Pinalibutan siya ng 4 at bumunot ng patalim ang isa sa mga ito. Hold up to. Ibigay mo sa amin ng mga alahas mo, miss. Seryoso nitong sabi habang nakatutok ang patalim kay Kitty. Walang pagdadalawang isip na hinubad ni Kitty ang mga gold na alahas sa katawan niya. Ito po ang mga alahas ko. Kumpleto po yan mula sa hikaw, kwintas, singsing at bracelet. May kailangan pa po ba kayo? Nakangiti niyang tanong. Tila hindi naman makapaniwala ang mga lalaki habang nakatingin sa kanya. Bakit po? May kulang pa ba sa mga binigay ko? Wala na kasi akong alahas eh. Pwede po bang panyo na lang? Yun na lang po ang meron ako rito eh. Kinuha niya ang pink na panyo sa bulsa ng skirt niya at binigay rin yun sa lalaki. Pero hindi nito pinansin ang panyo at kinuha lang ang mga alahas. Alahas lang ang kailangan ko. Akin na. Sabay hablot nito ng mga alahas sa kamay ng dalaga. Pare, parating si Axe. Baka makita niya tayong dumidiskarte sa teritoryo niya. Umalis na tayo. Natatarantang sabi ng isa. Punyeta, sibat na! Nagmamadaling sabi ng lalaking may patalim bago tumakbo palayo ang mga ito. Ingat mo kayo at pagpalain ng may kapal. Paalam ni Kitty sa 4 na lalaki habang kumakaway. Natigilan naman siya nang dumaan ang isang lalaki sa gilid niya. Frente itong naglalakad habang nakasilid ang isang kamay sa bulsa at ang isa naman ay may hawak na plastic bag. Nakayuko ito habang naglalakad kaya sumunod si Kitty rito habang nilalanghap ang mabangong amoy sa dala nitong plastic. Hindi niya namalayan na malayo na ang nilakad niya kasusunod sa amoy ng pagkain na dala ng lalaki. Tumigil sa paglalakad ng lalaki kaya tumigil din siya. Bumaling ito sa kanya kaya ngumiti siya. Hello, magandang gabi. Magiliw niyang bati sa lalaki. Mukhang hindi ito natuwa sa bati niya dahil nanatili ang seryoso nitong itsura. Pero napansin ni Kitty na may kaakit-akit na mukha ang lalaki gaya ng nakikita niya sa libro ng mga negosyante. Medyo parang matapang nga lamang ang itsura ng lalaking to. Yung mga nasa magazine ay maaamo ang itsura at laging mga nakangiti sa larawan. Anong kailangan mo? Bakit mo ako sinusundan, miss? Mukha kasing masarap ang dala mong pagkain kaya sinundan kita. Huwag mo akong lokohin dahil hindi mo ako maluloko. Anong kailangan mo sa akin? Nagugutom na kasi ako. Kailangan ko ng pagkain. Matapat niyang sagot, pero tila nainis ito sa kanya. Ako ba'y pinagloloko mo, ha? Hindi kita niloloko. Nagugutom lang talaga ako. Inosente niyang sagot. Sandali siya nitong pinagmasdan bago nagsalita. Kung nagugutom ka, bakit hindi ka bumili ng pagkain mo? Mukha ka namang mayaman, ha? Kaya mong bumili ng pagkain kahit anong pagkain ang gusto mo. Hindi yung sunod ka ng sunod sa akin na para kang aso. Wala kasi akong pera. Naiwan ko sa sasakyan ni Roman ang bag ko. Naroon ang cellphone at wallet ko. Hindi ko na problema ang problema mo, miss. Umalis ka na at huwag mo na akong susundan. Tinalikuran siya ng lalaki. Pero sumunod pa rin siya rito at hinawakan ito sa lilayan ng damit. Hindi siya bumitiw, lalo na nang bumilis ang paglalakad nito. Muli itong tumigil at naiinis na tumingin sa kanya. Ngumiti lang naman siya. May plano ka bang sirain ang damit ko, miss? Bitiwan mo ako at umuwi ka sa inyo. Taboy ng lalaki sa kanya. Hindi naman siya bumitiw sa damit nito. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko, miss? Bitiwan mo ang damit ko at umuwi ka na sabi. Hindi ko alam kung paano umuwi sa bahay namin, kuya. Wala akong sasakyan at pera. Wala rin akong cellphone para tawagan ng mami ko. Hindi ko rin kabisado ang numero nila. Mahina niyang tugon. Wala akong pakialam. Alis na! Inalis nito ang kamay niyang nakahawak sa damit nito at malalaki ang hakbang na naglakad. Hinabol naman ni Kitty ang lalaki at muling humawak sa damit nito. Ginulo nito ang buhok at inis na namang bumaling sa kanya. Hoy miss, wala akong panahong makapaglaro sa'yo. Hindi bibenta sa akin ng gasgas mong taktika para iuwi kita sa bahay ko.
Marami nang gumamit niyan at hindi nagtagumpay. Naguguluhan naman si Kitty. Hindi niya alam kung anong sinasabi nito. Ang gusto niya lang naman ay kumain dahil nagugutom na talaga siya. Huwag kang tumingin sa akin na parang pusa na hindi binigyan ng pagkain, miss. Hindi mo ako madadala sa ganyan. Alis na nga sabi, ano ba? Muli nitong taboy, pero sumunod pa rin siya habang nakahawak sa damit nito. Hindi mo ba talaga ako titigilan, ha? Galit nitong singhal sa gutom na dalaga. Nagpapaawa naman siyang tumingin dito. Nagugutom na talaga ako, kuya. Aba, hindi ko problema kung nagugutom ka. Hindi naman kita kilala para pakainin kita at hindi mo rin ako kilala para sa akin ka humingi ng pagkain. Alis na! Mukha ka namang mabait kaya lumapit ako sa'yo, kuya. Ako? Mabait? Hindi ako mabait, miss. Ako ang kinatatakutang tao sa lugar na to. Siga ako rito. Wala akong sinasanto na kahit sino. Mahilig ako sa basag ulo at ilang beses na akong pabalik-balik sa kulungan. Hindi ako mabait, naiintindihan mo ba? Tanging tunog ng tiyan ni Kitty ang sumagot dito. Nahihiya naman siyang tumingin sa lalaki. Yun ang unang beses na tumunog ang kanyang tiyan dahil sa gutom. Bumuntong hininga ang lalaki na parang sumusuko sa kakulitan ni Kitty. Nasaan ba mga kasama mo at akong ginugulo mo, ha? Bumili lang ng pagkain si Roman at Gemma para hindi kami magutom sa pamamasyal dito. Kanina ko pa sila hinihintay pero hindi pa sila bumabalik. Mga 8 oras na ako naghihintay sa kanila. Kumunot ang noo ng lalaki. Mamamasyal kayo sa lugar na to? Tumangon naman si Kitty. Sa tingin mo ba ganitong lugar ang pasyalan, ha, miss? Dikit-dikit na bahay, maraming tambay at maduming paligid. Tapos mabaho pa. Kita mo nga, squatter to oh. Pasyalan ba to para sa'yo? Hindi ko alam. Hindi ko pa kasi nararanasan pumunta sa isang pasyalan. Ano? Sa planeta ka ba nagmula at hindi mo alam ang pasyalan? Kahit pastit alam ko anong pasyalan at hindi ito ang lugar na yun. Mas lalo namang naguluhan si Kitty. Bakit dito ako dinala ni Roman at Gemma kung hindi pala to pasyalan? Aba, malay ko. Ikaw ang kasama nila, bakit sa akin mo itatanong? Pinag-iisip mo pa ako. Sino ba mga yun? Bakit hinayaan ka nilang pakalat-kalat dito? Mukhang wala kang kaalam-alam sa mundo. Hinayaan ka nilang mag-isa sa lugar na to. Ngumiti naman si Kitty at sinabi kung sino ang dalawang kasama niya. Si Roman ang mapapangasawa ko. Nakatakda kaming ikasal. Pero wala pang eksaktong araw kung kailan. Si Gemma naman, muli siyang naguluhan kung ano ang sasabihin niya tungkol kay Gemma. Ngunit nang maalala ang nakita niya sa kondo ni Roman, lumiwanag muli ang itsura niya. Si Gemma ay isang mabuting babae. Sinamahan niya si Roman sa kondo dahil may sakit daw si Roman. Pero nahawa yata siya ng sakit ni Roman. Pareho silang nilamig at binalot ang mga katawan nila sa kumot. Natulog kasi sila na walang damit. Kawawa nga si Gemma kasi balak siyang kainin ni Roman. Pero pinigilan ko yun. Pumasok ako sa kwarto at sinabi sa kanila na may dala akong prutas. Dahil sa ginawa ko, nailigtas ko si Gemma. Sikreto lang sana namin to ni Roman pero sinabi ko sa'yo. Huwag mong sasabihin na sinabi ko ha. Baka kasi hindi na maulit ang pamamasyal namin. Nagtaka naman si Kitty sa hindi makapaniwalang ekspresyon ng lalaki. Madalas niyang napapansin na ganyong ekspresyon sa mga taong nakakausap niya at wala siyang ideya kung bakit. May mali ba sa sinabi ko, kuya? Nagtataka niyang tanong sa lalaki. Walang mali sa sinabi mo, pero sa utak mo meron, miss. Nagkakamali ka. Walang mali sa utak ko. Sa puso ka nagkaroon ng komplikasyon at hindi sa utak. Pero magaling na ako ngayon. Kaya nga pinasyal ako ni Roman at Gemma dito eh. Gumaling nga ang puso mo, pero yung utak mo parang kulang sa tornilyo. Hindi mo ba naisip na niloloko ka nila? Sinadya nilang iwan ka rito dahil may relasyon silang dalawa. Relasyon? Bakit? Magkapatid ba si Roman at Gemma? Nalilito niyang tanong. Natapik naman ng lalaki ang noo. Hindi ganong relasyon ang tinutukoy ko, miss. Magkasintahan sila at niloloko ka ng mapapangasawa mo. Hindi ko maintindihan. Naguguluhan niyang sabi. Hay nako, bakit ba nagsasayang ako ng oras magpaliwanag sa'yo? Pakialam ko ba sa relasyon niyo? Saad nito habang hinihilot ang sentido. Mukhang sumakit ang ulo sa kwento ni Kitty. Nag-alala naman si Kitty rito. Sumasakit ba ang ulo mo, kuya? Baka may mali sa utak mo. Magpatingin ka sa doktor. Pakiusap, huwag ka munang magsalita, miss. Pati yata tornilyo ko lumuluwag kapag nagsasalita ka. Pigil nito sa kanya bago muling naglakad.
Hindi naman nagsalita si Kitty tulad ng sinabi nito. Pero hindi pa rin siya bumibitiw sa damit nito habang nakasunod dito. Tumigil sila sa katamtamang laki ng bahay. Binuksan nito ang pintuan at binuhay ang mga ilaw. Bitiwan mo na ang damit ko. Hindi mo ba nakita? Narito na tayo sa bahay ko. Tagumpay ang ginawa mong pagpapaawa at pagkukwento ng walang kwenta para iuwi kita. Pwede na ba akong kumain, kuya? Inosente niyang tanong. Huwag mo sabi akong tignan ng ganyan, miss. Oo na, ito na. Ikaw na ang kumain ng dala kong pansit. Ayun ang kusina, doon ka kumain. Hay, pag minamalas ka nga naman, may umagaw pa sa pagkain. Binigay nito ang plastic bag kay Kitty na magiliw tinanggap ng dalaga. Muli namang nalanghap ni Kitty ang masarap na amoy ng pagkain sa loob niyon. Maraming salamat, kuya. Masaya niyang sabi. Bukas na bukas din aalis ka na rito, maliwanag. Sunod-sunod naman tumango ang dalaga. Oo, maliwanag. Pagkatapos mong kumain, pwede kang matulog sa silid na yon. Kwarto yun ng kapatid ko at may mga damit siya ron na pwede mong gamitin. Bukas na lang tayo mag-usap. Masakit ang ulo ko sa pakikipag-usap sa'yo. Maraming salamat uli. Ano palang pangalan mo, kuyang mabait? Axton Kalikaran. Ax ang tawag ng lahat sa akin at yun din ang itawag mo sa akin. At wag mo akong tawagin kuya. Okay, Ax. Ako nga pala si Kitty Amanda Lucero. Kitty na lang ang itawag mo sa akin. Kaya pala mukha kang pusa dahil sa pangalan mo. Inagawan mo pa ako ng pagkain kaya bagay talaga ang pangalan mo sa'yo. Pabulong nga sabi ni Ax. May sinasabi ka ba, Ax? Gusto mo ba akong saluhan sa pagkain? Hindi na. Baka kulang pa sa'yo ang isang balot ng pansit na yan. Okay, kakain ako ah. Nagtungo si Kitty sa kusina. Hindi niya nakita roon ang mga utensils na nakasanayan niyang gamitin sa mansyon. Kaya kumuha na lang siya ng isang babasaging plato at tinidor. Inalis niya sa plastic bag ang pansit. Medyo umuusok pa yon kaya natakam siya sa itsura. Hindi na bago sa paningin niya ang pansit. Nagluluto rin ng pansit sa mansyon ang mga katulong niya. Hindi lang siya nakakatikim dahil ayaw ng mga magulang niya at unang beses niyang matitikman ng pansit ngayon. Wow! Ang sarap pala nito! Bulalas niya nang matikman ang unang subo ng pansit. Sunod-sunod ang ginawa niya pagsubo hanggang sa maubos niya ang pagkain. Salamat sa pansit, Ax. Nabusog ako. Nakangiti niyang pasasalamat kahit wala si Ax sa paligid. Samantala, narinig naman ni Ax ang sinabi ni Kitty bago ito pumasok sa sariling silid. Hay buhay, may nasimot pa akong kuting sa daan kaya nawalan ako ng hapunan. Bakit kasi ganun siya tumingin? Nakonsensya tuloy akong iwan siya sa labas. Parang hindi ako makakatulog kapag iniwan ko siya ron. Saad niya sa sarili bago buksan ng kwarto at magpahinga. Hindi na siya nakakain ng hapunan dahil inagaw ng kuting ang pinaluto niyang pansit kanina sa karinderya. Kinabukasan, kaagad sumakit ang ulo ni Ax nang mabungaran ng kalat sa mesa. Naroon pa rin ang plastik na pinaglagyan ng pansit at ang ginamit na plato at tinidor ni Kitty. Hindi ba marunong magligpit ng pinagkainan ng babaeng kuting na yun? Inis niyang sabi. Nagtungo siya sa kabilang kwarto at kinatok ang pinto. Hoy babae, bumangon ka na riyan. Linisin mo ang pinagkainan mo sa kusina. Hindi ko prinsesa rito. Walang maglilinis para sa'yo. Wala siyang narinig na sagot o anumang pagkilos sa loob ng silid. Kaya binuksan na niya ang pinto. Nakita niyang natutulog pa si Kitty. Nakabaluktot ito at nakabalot ng kumot ng katawan nito. Lumapit siya rito at tumayo sa gilid ng kama. Hoy kuting, gising. Tanghali na. Ligpitin mo muna ang pinagkainan mo bago ka umuwi sa inyo. Muli niyang sabi, pero hindi ito kumikilos. Nagtaka siya nang hindi man lang ito nagising sa lakas ng boses niya. Hinawakan niya ito sa balikat para gisingin, pero nagulat siya nang maramdaman na sobrang init nito. Uy, ayos ka lang ba, Kitty? Dinampi niya ang palad sa noon nito. Shit, inaapoy ka ng lagnat. Dahil sa pag-aalala, binuhat ni Ax si Kitty habang nababalot ito sa kumot. Lumabas siya ng bahay at agad tinawag ang kanyang kapitbahay na isang tricycle driver. Densyo, sa ospital tayo. Bilisan mo. Sabi niya at agad din nilagay sa loob ng tricycle si Kitty. Umupo siya sa tabi ng dalaga para alalayan ito. Natutulog pa rin ang dalaga. Yes, boss. Kumapit kayong mabuti dahil walang lubak-lubak kapag emergency. Sagot ni Densyo bago pa andarin ng tricycle. Napapamura naman si Ax kapag dumadaan sila sa may lubak na kalsada.
Umaangat ang puwet niya sa upuan at minsan ay nauuntog pa siya sa bubong ng tricycle. Nakapalibot ang braso niya sa katawan ni Kitty para hindi ito masaktan. Pagdating sa ospital, muling binuhat ni Axe si Kitty. Densyo, huwag ka munang aalis dito. Hintayin mo ako. Bili niya bago tumakbo patungo sa loob ng ospital. Emergency! Kailangan ko ng doktor! Hiyaw niya sa mga naroon sa ospital. Nataranta naman ang mga staff ng ospital dahil sa malakas niyang sigaw. Nagmamadaling lumapit ang mga ito sa kanya habang tulak-tulak ng 2 nurse ang isang stretcher. Pakibaba po rito ang pasyente, sir. Marahang ibinaba ni Axe si Kitty sa stretcher. Itinulak naman yun ng 2 nurse. Susunod na sana siya sa mga ito nang pigilan siya ng isa pang nurse. Sir, kailangan po namin ng information ng pasyente. Kitty Amanda Lucero ang pangalan niya. Yun na lang ang isulat mong impormasyon dahil wala na akong alam tungkol sa kanya. Kaano-ano mo po ang pasyente? Mukha bang may connection kaming 2 kung pangalan lang niyang alam ko? Sarkastiko niyang sagot. Mukhang natakot naman sa kanyang nurse. Pahingi na lang po ako ng contact number mo, sir. Hindi ko dala ang cellphone ko. Naiwan ko sa bahay. Hindi ko kabisado ang numero ko. Pwede ko na bang puntahan ng pasyente ko? Mataas pa rin ang boses niyang tanong sa nurse. Sige po, sir. Tinalikuran niya ang nurse para sundan ang 2 nurse na nagdala sa loob kay Kitty. Pero narinig pa niya ang pagbulong ng nurse na kausap niya. Wala raw connection pero nag-aalala naman. Hindi na niya pinansin ang sinabi ng nurse. Sadyang nag-aalala siya kay Kitty. Pakiramdam niya ay responsibilidad niya ang babae dahil nasa bahay niya ito. Kapag may nangyaring masama rito, konsensya pa niya. Hanggat maaari, ayaw niyang balutin ng konsensya ang pagkatao niya. Nakakakonsensya pa namang tumingin ng babaeng yun. Sandali, bakit iniwan niyo rito ang pasyente? Tanong ni Axe sa 2 nurse nang tumigil ang mga ito sa gilid ng pasilyo at inilipat si Kitty sa folding bed na naroon. Pupuntahan po siya rito ni Dr. Rosales, sir. Sagot ng isang nurse. Natural na puntahan siya ng doktor dahil pasyente siya. Ang gusto kong malaman, bakit sa pasilyo niyo iniwan ng pasyente ko? Wala ba kayong maayos na silid dito? Anong klaseng ospital ba to? Pasensya na po, sir. Wala pong bakanting silid ngayon sa ospital dahil sa nangyaring aksidente kagabi. Dito po dinala lahat ng sugatan at nasawi sa aksidente. Kung napapansin mo po, puno ang ospital ngayon. Nahilot naman ni Axe ang sentido. Napansin niya rin ang mga nakahilerang pasyente sa mga pasilyo ng ospital. Kung may iba sanang ospital na malapit doon, inilipat na niya si Kitty. Pero sobrang layo ng susunod na ospital at baka kung ano pa ang mangyari sa dalaga kapag dinala niya ito roon. Kailangan niya lang masuri ang kalagayan nito at kung hindi naman kailangan ni confine, iuuwi niya ito sa bahay at doon na lamang magpapagaling kaysa makipagsiksikan sila roon. Tawagin niyo na ang doktor, namumutla ng pasyente ko. Singhal niya sa 2 nurse nang hindi pa rin kumikilo sa mga ito. Opo, sir. Pag-alis ng 2 nurse, sinalat naman niya ang noo ni Kitty. Walang pagbabago sa temperatura nito. Malimit siyang tumitingin sa magkabilang dulo ng pasilyo. Hinihintay niyang dumating ang doktor na susuri kay Kitty. Bakit ang tagal ng doktor? Naiinip niyang sabi. Axe? Bumaling si Axe kay Kitty nang marinig ang nanghihina nitong boses. Kitty, sandali na lang. Pupunta na rito ang doktor. Ngumiti si Kitty, pero namumungay ang mga mata nito. Nilalamig ako, Axe. Inayos ni Axe ang kumot na nakabalot kay Kitty. Ayos na ba? Tanong niya rito. Bahagya naman itong umiling. Malamig pa rin. Kinuha ni Axe ang kamay nito sa ilalim ng kumot para mabigyan ng kaunting init mula sa palad niya. Pero nagulat siya nang makita ang mga pulang marka sa balat nito. Ano to? Nagtataka niyang tanong. Excuse me, sir. Sabi ng bagong dating na nurse. Kukunan ko lang po ng dugo si ma'am para ma-examine. Hinayaan ni Axe na gawin ng nurse ang trabaho nito. Umalis na rin ito pagkakuha ng dugo kay Kitty. Hindi rin nagtagal nang dumating ang babaeng doktor at sinuri ang kalagayan ni Kitty. Hawak na rin ng doktor ang resulta sa ginawang test ng dalaga. Everything is normal except her high fever. I'll give you the prescription and instructions on her medication. Let's observe her for a couple of hours after she takes medicine. Once her fever lessens, you can take her home. She needs rest and plenty of water. Excuse me, sir. May mga pasyente pa ako. Paliwanag at paalam ng doktor. Sandali lang, doktor.
Ano yung mga mapupulang marka sa balat niya? Hindi ba yun ang dahilan kaya nagkalagnat siya? Baka kailangan pa niyang sumailalim sa iba pang pagsusuri. Those marks are mosquito bites. Nothing to worry for now. Maselan ng balat ng pasyente kaya naging visible ang mga kagat ng lamok sa kanya. Mawawala rin ang mga marka makalipas ang ilang araw at hindi yun ang dahilan kaya nagkalagnat siya. Mahinang resistensya ng pasyente at maaaring na-expose siya sa lamig. Mas mabuti kung mananatili siya sa loob ng bahay at huwag mong hahayaang lumabas, lalo na sa gabi. May katanungan ka pa ba? Wala na, doktor. Okay, kunin mo na lang sa nurse station ng prescription para sa pasyente. Excuse me. Nang umalis ang doktor, inasikaso naman ng nurse si Kitty at binigyan ng gamot para sa lagnat nito. Ilang oras pagkainom ni Kitty ng gamot, bumaba na ang lagnat nito at binigyan na sila ng permiso ng doktor para makauwi. Bumili rin siya ng mga gamot na nireseta ng doktor para kay Kitty. Pagdating sa bahay, binuhat pa rin ni Ax si Kitty papasok sa loob. Maingat niya itong inhiga sa kama. Ginawa niya ang mga ibinigay na instructions ng doktor para bumuti ang kalagayan nito. Isang buntong hininga na lang ang ginawa niya nang matapos niyang asikasuhin ang mga kailangan ni Kitty. Niloko ka na nga ng mabapang asawa mo, nagkasakit ka pa. Ang malas mo naman, kuting. Sabi niya habang pinagmamasdan ang maamong mukha ni Kitty. Bahagya namang nagkamalay si Kitty. Salamat, Ax. Mahina nitong sabi, ngunit nanatiling nakapikit ang mga mata. Alam mo ba ang address ng bahay niyo, Kitty? Susubukan kong kontakin o puntahan sila para ipaalam ang kalagayan mo. Sorry, hindi ko alam. Ang alam ko lang dun kami nakatira sa may Makati sa Forbes. Lagi ako may kasamang bodyguard at katulong sa tuwing lumalabas ng bahay. Panatag ako na lagi makakauwi dahil wala sa isip ko na maaaring mangyari to. Okay, sige. Magpagaling ka na muna. Aalamin natin kung paano ka makakauwi kapag magaling ka na. Salamat, Ax. Tumango lang ang binata. Naghintay si Ax na tuluyang makatulog si Kitty bago siya lumabas ng kwarto. Pagkalipas ng isang linggo, hindi inaasahan ni Roman ang pagbisita ng butler ng mga Lucero sa kanyang opisina. What brings you here, Mr. Jordan? It's a surprise to see you in my office. Nakangiting salubong ni Roman sa butler ni Kitty. I'll be direct to the point, Mr. Gutierrez. Master Lucero wants you to bring young Lady Amanda back to the mansion within 2 days. If not, your family business will suffer a big loss. I don't get what you mean, Mr. Jordan. What happened to Kitty? Don't fool yourself, Mr. Gutierrez. You know what you did to young Lady Amanda. If you want Lucero's forgiveness, bring the young lady back to the mansion. I'll be off now, Mr. Gutierrez. I'm done here. Pagtatapos ng butler bago lumabas sa kanyang opisina. Tulala namang naiwan si Roman. Sigurado siyang walang nakakaalam sa ginawa nila ni Gemma kay Kitty. Nabura na ang mga CCTV footage sa condominium at maging ang trace nila ng araw na yon ay malinis. Wala siyang ideya kung paano nalaman ng mga Lucero ang ginawa niya. Pwede namang magbintang ang mga ito na kinidnap si Kitty. Pero bakit tila siyang tinuturo ng mga itong salarin? Roman! Galit na sigaw ng bagong dating ang nagpabalik sa wisyo ni Roman. Dad, why are you here? Kinakabahang tanong ni Roman nang makitang namumula sa galit ang ama. Nakasunod dito ang kanyang ina na halatang kinakabahan. Mahigpit na hinawakan ni Mr. Gutierrez ang kwelyo ng suit ni Roman. Tinatanong mo sa akin kung bakit? Walang yaka. Ikaw ang magiging dahilan ng pagbaksak ng pamilya natin. Dad, hindi ko maintindihan. Ano po bang nangyayari? Bakit galit na galit ka? Anak, isang linggo nang nawawala si Kitty at ikaw ang tinuturong dahilan ng mga Lucero. Kasama mo siyang lumabas ng condominium at pagkatapos nun ay hindi na bumalik si Kitty. Sagot ni Mrs. Gutierrez. Mom, wala akong kinalaman sa pagkawala ni Kitty. Baka gumagawa lang sila ng dahilan para... Natigilan sa pagsasalita si Roman nang suntukin siya ng kanyang ama. Natumba sa sahig si Roman at hindi makapaniwalang magagawa yun sa kanya ng sariling ama. Maging ang kanyang ina ay hindi makikitaan ng simpatya para sa kanya. Huwag mong maliitin ang kakayahan ng mga Lucero, Roman. Hindi mo sila kilala at hindi mo alam ang kayang gawin ng pamilyang yun. Hindi mo maitatago sa kanilang ginawa mo kay Kitty. Kung may malasakit ka pa sa pamilya natin, hanapin mo si Kitty at ibalik mo sa mga Lucero. Kung hindi, itatakwil kita bilang anak ko. Galit na bulyaw ni Mr. Gutierrez bago ito umalis sa opisina ni Roman.
I'm very disappointed with you, Roman. Segunda naman ang kanyang ina. Kapag may nangyaring masama kay Kitty, huwag kang umasa na patatawarin tayo ng mga lusero. Magpasalamat ka dahil binibigyan ka pa nila ng pagkakataon para ituwid ang ginawa mong mali. Kumilos ka na habang may pagkakataon pa. Kung hindi, baka pati kulungan ay maging tirahan mo. Dismayadong sermon ni Mrs. Gutierrez bago sundan ng asawa. Problemado namang tumayo si Roman. Niluwagan niya ang korbata ng suot niyang suit at nasa bunot ang sariling buhok. Baby, I have a surprise for you. Narinig niya ang boses ng bagong dating na si Gemma sa loob ng kanyang opisina. Please, wag ngayon, Gemma. May problema ba, baby? What happened? Nakasalubong ko sina Tito Jeff at Tita Jercel, pero hindi nila ako pinansin na batiin ko sila. Nanlulumo namang tumingin si Roman kay Gemma. Alam na mga lusero ang ginawa natin kay Kitty, Gemma. What? Paano nila malalaman? Maayos naman ang plano natin, di ba? Tama si Daddy. Minaliit ko ang kakayahan ng mga lusero. Nawala sa isip ko na meron silang security agency. May paraan sila para malaman ang katotohanan, lalo na kung tungkol yun sa bunso nilang anak. Itatakwil ako ni na Mami kapag may nangyari kay Kitty. Bakit kasi hindi mo ko hinayaan na balikan siya sa squatter area? At sinisisi mo ako ngayon? Samantalang sumang-ayon ka naman na iligaw siya at iwan sa kung saan para malaya ka na sa kasunduan ng mga pamilya niyo. I'm sorry, Gemma. Pero malaki ang problema ko ngayon. Iniisip ko na paano kung pinatay na yun ng mga tao sa lugar na yun. Siguradong ipapakulong ako ng mga lusero at itatakwil nila Mami. Kung nagawa nilang malaman ng ginawa natin, magagawa rin nilang mahanap si Kitty, Roman. Bakit ipagagawa pa nila sa'yo? Sinusubukan ka lang nila. Gusto lang nilang malaman kung may kinalaman ka talaga sa pagkawala ni Kitty. Huwag ka magpadala sa trap nila. Pakinggan mo na lang ang dala kong sorpresa. I'm pregnant. You're going to be a dad, baby. Masayang anunsyo ni Gemma, ngunit kabaliktaran naman ang reaksyon ni Roman. Hindi ngayon ang oras para magbiro, Gemma. Malaki ang problema ko at huwag ka munang dumagdag. Umuwi ka na, saka na lang tayo mag-usap. Roman, buntis nga ako at yan lang ang sasabihin mo sa akin? Wala akong pakialam kung buntis ka. Mas mahalagang malutas ko ang problema ko ngayon kaysa harapin ang pagbubuntis mo. Isa pa, kasalanan mo rin yan. Bakit hindi ka nag-iingat? Bakit hinayaan mong mabuntis ka? You're unbelievable, Roman. Pareho nating ginusto ang bagay na to. At ngayon tatalikod ka sa responsibilidad? Kapag hindi mo ako pinanagutan, magsisisi ka. Tandaan mo yan. Pagbabanta ni Gemma at galit na lumabas sa opisina ni Roman. Baliwala naman kay Roman ang inastan Gemma. Umalis din siya ng opisina upang puntahan ang lugar kung saan nila iniwan si Kitty. Sa bahay naman ni Axe, nakaupo sa sofa si Kitty, habang si Axe naman ay patingkayad na nakaluhod sa sahig. Nilalagyan nito ng gamot ang mga kagat ng lamok sa braso at binti ni Kitty. Nawala na ang iba niyon, pero may iilan pa rin ang nakikita, ngunit malapit na rin gumaling. Kaya ko na yan, Axe. Magaling na ako. Ako na maglalagay ng gamot dyan. Hindi makakalimutan ni Kitty ang mga pinagdaanan niya sa bahay ni Axe. Akala niya ay mawawala na siya sa mundo nang magkasakit siya. Pero malaki ang naging tulong ni Axe. Ito ang nag-alaga sa kanya habang may sakit siya. Sa tuwing magmumulat siya ng mga mata, ito ang nagsisilayan niya. Sa tuwing matutulog siya, ito ang huli niyang nakikita. May nakakasama lang siyang ibang tao sa bahay kapag kailangan niyang magpalit ng damit. Ilan sa mga kapitbahay nito ay kilala na niya dahil ang mga ito ang pinapakiusapan ni Axe para bihisan siya noong may sakit siya. Ang iba naman isa din dumadalaw sa kanya. Huwag kang makulit, Kuting. Malapit na ako matapos dito. Kontra nito sa kanya. Imbitado ka sa birthday ni Densyo, di ba? Baka malate ka ron. Katabi lang ng bahay ko ang bahay ni Densyo. Paano ako malilate kung sa kapitbahay lang ang punta ko? Kanina pa sila nagkakantahan doon. Baka magtampo na sa'yo si Densyo. Hindi yun magtatampo. Alam niyang may inaasikaso akong pasyente. O ayan, tapos na. Maaga ka matulog at huwag kang lalabas ng bahay. Baka makagat ka na naman ng lamok sa labas. Sandali lang ako kay Densyo. Pagbibigyan ko lang ang hiling niyang inuman. Ngumiti si Kitty at niyakap si Axe. Niyayakap niya ito kapag may pagkakataon siya tulad ngayon. Gusto niyang ipabatid dito ang labis niyang pasasalamat sa pamamagitan ng yakap na yon. Maraming salamat sa mga ginawa mo para sa akin, Axe. Kahit hindi mo ako kilala, kinupkup mo pa rin ako at inalagaan.
Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Baka kung saan ako napunta o baka ginawa na nila ako ng masama. Naramdaman ni Kitty ang marahang paghaplos ng kamay ni Axe sa likod niya. Maawain talaga ako sa mga naliligaw na kuting. Nakakakonsensya kasi sila kung tumingin. Bahagyang tumawa si Kitty. Lagi niyang naririnig na tinatawag siya nitong kuting dahil sa pangalan niya. Magpahinga ka na at bumawi ng lakas para makauwi ka na sa inyo. Muling sabi ni Axe. Nakaramdam ng lungkot si Kitty nang marinig ang salitang pag-uwi. Parang tumututol ang puso niya sa isiping aalis na siya at hindi na makikita pa si Axe. Humigpit ang yakap niya sa batok ng binata. Isinubsob niya ang mukha sa balikat nito. Bakit nalulungkot ako, Axe? Dapat masaya ako dahil makakauwi na ako. Pero bakit kumikirot ang puso ko? Kasi loyal ang mga pusa sa nag-aalaga sa kanila. Yun ang dahilan kaya nalulungkot ka. Inangat naman ni Kitty ang ulo at tumingin kay Axe nang hindi inaalis ang nakapulupot niyang braso sa batok nito. Totoo ba yun? Inosente niyang tanong. Pero malakas na kumubog ang puso niya nang pagmasdan ng mukha ni Axe sa ganoong distansya. Axe, hindi na yata normal ang puso ko. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata ni Axe. Ayos ka lang ba, Kitty? Dadalhin kita sa ospital. Pinigilan ni Kitty ang tangkang pagtayo ni Axe. Hindi naman ganito ang tibok ng puso ko nang may sakit pa ako, Axe. Ano ba nararamdaman mo ngayon? Masaya at nalulungkot. Tapos kapag tinititigan mo ko, sobrang bilis ng tibok nito. Pwede mo bang ipaliwanag kung bakit masaya at nalulungkot ka? Masaya ako kapag niyayakap kita at nakikita. Parang ayokong mawala ka sa paningin ko. Nung may sakit ako, ikaw agad ang hinahanap ko sa tuwing magigising ako. Pero nalulungkot ako kapag iniisip kong hindi na kita makikita kasi uuwi na ako. Naramdaman mo na ba yan noon? Umiling si Kitty dahil kay Axe lang niya naramdaman yon. Kahit kay Roman? Muling umiling si Kitty. Sa'yo ko lang naramdaman to, Axe. Ngumiti si Axe. Isang ngiti na lalong nagpalakas sa tibok ng puso ng dalaga. Umalis siya sa pagkakayakap dito at sinapo ang tapat ng puso niya. Lumalakas din ang tibok ng puso ko kapag nakangiti ka. Anong nangyayari sa akin, Axe? May panibago ba akong sakit? Nababahala niyang tanong. Kumalma lang siya nang ikulong ni Axe ang mukha niya sa mga palad nito. May gagawin ako na maaaring sumagot sa mga tanong mo. Okay lang ba, Kitty? Gusto rin malaman ni Kitty kung ano ang kasalukuyan niyang nararamdaman, kaya tumango na lang siya. Tinawid ni Axe ang distansya ng kanilang mga mukha. Lumapat ang labi nito sa pisngi niya. Malakas pa rin ang tibok ng puso niya, pero unti-unti yung kumalma. Ngunit nang lumapat sa labi niya ang labi ni Axe, bumalik ang malakas na tibok ng puso niya. Masarap yun sa pakiramdam, hindi tulad noong may sakit pa siya. Para siyang hiniheli nang gumagalaw ang labi nito sa labi niya, kaya kusang pumikit ang mga mata niya. Nagustuhan niya ang halik ni Axe. Parang ayaw na niyang matapos yun. Pero tumigil si Axe. Nagmulat siya ng mga mata at nakasalubong niya ang tingin nito. Anong nararamdaman mo ngayon, Kitty? Tanong ni Axe nang hindi lumalayo kay Kitty. Maraan itong pinagdadampi ang ilong nilang dalawa. It's wonderful. I love it. Parang gusto ko siyang ulit-ulitin. Nakangiti niyang sagot. Tumawa naman si Axe at bahagyang dumistansya sa kanya. Pinagmasdan nito ang mukha niya. Nakikita ko ang kinang sa mga mata mo. Tulad ng kinang sa mga mata ng kapatid kong si Vivian noong na-inlove siya sa asawa niyang si Tres. Mahal mo na ba ako, Kitty? Mahal kita? Bulalas niyang tanong. Na-excite siya na malamang mahal na niya si Axe. Kalimutan mo na lang ang tanong ko. Matulog ka na at lalabas tayo bukas. Really? I'm so grateful to you, Axe. Thank you so much. Ginawaran siya ni Axe ng mabilis na halik sa noo. Matulog ka na ha. Pupunta lang ako sa kabila. Sige, have fun, Axe. Nanatiling nakaupo sa sofa si Kitty nang umalis si Axe. Hinawakan niya ang tapat ng kanyang puso at pumikit. Ito ba ang tinatawag na pagmamahal? Masarap pala sa pakiramdam. Para ako nasa Cloud9. Lagi akong masaya. Nakangiti niyang sabi. Maya-maya pa ay narinig niya ang isang magandang tinig mula sa video kay sa kapitbahay. Parang lalong lumigaya ang puso ni Kitty kahit hindi niya nakikita kung sino ang kumakanta.
If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever oh so clearly. Might have been in love before, but I never felt this strong. Tumayo si Kitty at lumapit sa pintuan para mas marinig ang kanta. Pakiramdam niya ay tinatawag siya ng tinig. Tila ba minamagneto siya nito? Our dreams are young and we both know that take us where we want to go. Hold me now, touch me now, I don't want to live without you. Nadala si Kitty sa kanta at sa ganda ng boses ng kumakanta, kaya hindi siya nakontento sa pakikinig lang. Binuksan niya ang pinto ng bahay ni Axe. Nagkasalubong naman ang paningin nila ng binata habang hawak nito ang mikropono. Ngayon ay alam na niya kung bakit tila minamagnet siya ng malambing at napakagandang boses. Kilala pala ito ng puso niya. Si Axe. Habang magkatitigan, ay tinuloy ni Axe ang pag-awit. Tahimik lamang ang mga kasama nito sa inuman. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. Nasa po ni Kitty ang tapat ng kanyang puso. Mabilis na naman ang tibok niyon dahil sa tingin ni Axe. Hindi ito tumitingin sa monitor habang kumakanta. Alam na alam nito ang bawat lyrics at mensahe na parang sinasabi nito yun sa kanya. Sa ganda ng boses ni Axe, tumagos yun sa puso niya. Namalayan na lang ni Kitty na tapos na ang kanta nang malakas na nagpalakpakan ang mga tao sa paligid ng binata. Ang ganda talaga ng boses mo, Axe. Isa pa nga. Hiling ng isang kainuman nito. More, more, more! Sabay-sabay na hiling ng mga tao. May bayad na ang susunod kong kanta. Mahal ako sumingin. Kailangan ko ng pera ngayon. Ano, more pa? Birong totoo ni Axe sa mga kasama habang hawak pa rin ng mikropono. Ang daya mo talaga, Axe. Tumagay ka na nga lang dito. Hiyaw ni Densyo. Ngumiti si Axe at muling bumaling sa direksyon ni Kitty. Isara mo ang pinto, baka mahamugan ka. Anunsyo nito sa dalaga. Ginamitan pa talaga ng mic. Umulan naman ang tuksuan sa paligid. Kiss! Kiss! Sigaw ng mga tao. Nahiya naman si Kitty kaya mabilis niyang sinara ang pinto. Tumakbo siya sa silid na tinutuluyan niya at humiga sa kama. Nakatalokmong siya ng kumot at nakangiting inuulit sa isip ang imahe ni Axe habang kumakanta kanina. Ngayon lamang siya nakasaksi ng videoke sa inuman. Napagtanto niya na masaya pala, lalo na kung si Axe ang kumakanta. Kanina ay mga boses palaka at mga lasing ang kumakanta, kaya napakaingay sa tenga. Ngunit nang lumabas na si Axe at kumanta, tila ba napatahimik nito ang buong barangay sa ganda ng boses nito. Gwapo na, mabait pa, at magaling pang kumanta. Ang talented naman ni Axe. In love na nga yata ako sa kanya. Sana marinig ko pa siyang kumanta uli. Pipi niyang hiling habang nakangiti at kinikilig. Buong buhay niya ay wala siyang ibang nakakasalamuha sa mansyon kundi mga kasambahay at magulang niya. Sa lugar ni na Axe ay masaya siya kahit na nakabalandra ang mukha ng kahirapan. Pansin niya na may malasakit sa isa't isa ang magkakapitbahay at palaging nakangiti. Hindi pa man nangyayari ang pag-alis niya, nalulungkot na siya at ang kalungkutang yun ay nadala niya hanggang sa pagtulog. Kinabukasan, napansin ni Axe ang pagiging matamlay ni Kitty sa harap ng agahan nila. Mula nang dumating sa buhay niya ang dalaga, maaga nang nagigising ang binata para magluto ng kanilang agahan. Hindi gaya noong sila lamang magkapatid ng magkasama sa bahay. Inaabot na siya ng tanghaling tapat sa kama basta walang raket na pupuntahan. Okay ka lang ba, Kitty? Ayaw mo ba ng ulam? Baka nauumay ka na sa tortang corned beef at itlog. Pwede akong bumili sa karinderya. Tanong niya rito. No, I love this torta. This is my favorite meal ever since I lived here. Bakit matamlay ka? Kasi nalulungkot ako kapag iniisip kong aalis na ako. Bibisita naman ako sa'yo, kaya wag ka nang malungkot.
Kahit alam kong sa pangmayamang lugar ka nakatira, susubukan kong madalaw ka. Forbes, di ba sabi mo? Tingin mo, papapasukin kaya ako ron? Sagot na lang niya para mabawasan ang kalungkutan nito. Masyadong transparent si Kitty. Kung ano ang nararamdaman nito, yun din ang pinapakita ng mukha nito. Hindi naman siya nabigo dahil muling umaliwalas ang itsura nito. Talagang dadalawin mo ko? Pangako yan ha. No worries. I can tell my dad na ilagay ka sa list na pwedeng mag-visit sa house namin. Pangako, bibisita ako sa'yo kapag nakabalik ka na sa inyo. Kumain ka na, may pupuntahan pa tayo mamaya. Maraming salamat, Ax. Salamat din sa masarap na pagkain. Ngumiti si Ax nang makita ang nakakahawang ngiti ni Kitty. Bumalik ang dating sigla nito habang kumakain sila. Alam niya na mababaw lang ang kaligayahan nito. Simpleng atensyon at pagmamahal lang ay masaya na ito. Natutuwa rin siya kay Kitty dahil kahit halata na mayaman ito, hindi ito maarte sa pagkain. Kaya hindi siya nahihirapan at nagagastusan ng malaki para lamang busugin ito. Pagkatapos ng agahan, tinipon ni Ax ang kanyang grupo na nakatira rin sa lugar na yon. May laban ba, boss? Tanong ni Densyo na isa rin sa mga miyembro ng grupo niya. Wala. Pinatawag ko kayo dahil may mahalaga akong ipapagawa sa inyo. Ano yun, boss? Maglinis kayo ng paligid ngayon. Kailangan walang kalit sa daan. At higit sa lahat, walang mga insekto. Pag-spray kayo ng paligid para masigurong walang insekto. Maliwanag? Nabalot naman ng pagtataka ang grupo ni Ax. Away ang lagi nilang pinag-uusapan kapag pinapatawag ni Ax ang lahat. Pero ngayon, kakaiba ang hiling nito sa kanila. Boss, pwede bang malaman kung bakit kailangan namin maglinis ngayon? Nababahuan ka na ba sa lugar natin? Tanong ni Densyo. Gago, sanay na ako sa amoy dito, lalo sa amoy nyo. Nagpapalinis ako dahil ilalabas ko si Kitty mamaya. Ayokong madatapuan siya ng kahit na anong insekto. Kapag may nakita akong dumapo sa kanya o kahit anong marka na may kumagat na insekto sa balat niya, malalagot kayo sa akin. Maliwanag ba ulit? Yes, boss. Kami na ang bahala. Masiglang sagot ng buong grupo. Good. Kailangan niyong matapos sa loob ng 1 oras. Kilos na. Parang mga langgam na nagsikalat ang grupo ni Ax. Sa dami ng mga ito, siguradong minuto lang ang itatagal ng paglilinis ng grupo sa lugar nila. 9 o'clock nang pumarada ang isang mamahaling sasakyan sa tapat ng bahay ni Ax, kasunod ang isang taxi. Bumaba mula roon ang isang gwapong lalaki. Sumisipol itong kumatok sa pintuan ng bahay ni Ax. Si Ax ang nagbukas ng pinto dahil inaasahan na niya ang pagdating ng hiniram niyang sasakyan sa kapatid niyang si Vivian. Motorsiklo lang ang sasakyan niya. Ayaw naman niyang isakay si Kitty sa motor dahil hindi ito ligtas sa mga insekto. Oh, Atro, bakit ikaw naghatid ng sasakyan? Tanong ni Ax sa bayo ng kapatid niya. Nakiusap lang sa akin si Kuya Tres na dalhin sa'yo ang sasakyan. May pupuntahan din ako malapit dito kaya dinaan ko na. Ito ang susi. Enjoy your date. Hinagis nito ang susi sa kanya bago umalis. Hindi na siya nito hinintay magsalita at sumakay agad sa taxi. Boss, may gagamitin ka palang sasakyan? Tanong ni Densyo na nakadungaw mula sa balkonahe ng bahay nito. Gusto mo bang maglakad kami? Hindi naman, boss. Kaya lang, para saan ang paglilinis namin sa buong barangay kung gagamit pala kayo ng air condition na sasakyan? Siguradong walang makakalusot na insekto sa loob niyan. Sinabi ko na kanina ang dahilan. Lalabas si Kitty ng bahay. Ayokong matapuan siya ng kahit anong insekto. Pero may sasakyan naman kayo, boss ah. Ligtas si Kitty sa loob niyan. Kahit hindi kami maglinis, ayos lang. Ang dami mong sinasabi, Densyo. Lalabas ng bahay si Kitty at dapat masiguro ko na walang insekto sa paligid. Nagtatalo ba kayong dalawa? Tanong ni Kitty paglabas nito ng bahay. Hindi. Sabay na sagot ni Ax at Densyo. Parehong nakangiti ang dalawa nang tumingin kay Kitty. Ah, okay. Akala ko kasi nagtatalo kayong dalawa. Ito ba ang sasakyan natin? Ngumiti si Ax at lumapit sa sasakyan. Oo, pasok ka na. Pinagbuksan niya ito ng pinto. Nagpasalamat naman si Kitty bago sumakay. Bumalik sa bahay si Ax para kunin ang mga gamit at pagkain na hinanda niya bago isara ang pintuan. Bumaling pa siya kay Densyo na nakatingin sa kanila. Hindi pa kayo ligtas. Alalahanin mong banta ko. Paalala ni Ax bago sumakay sa kotse. Napailing naman si Densyo. Kakaiba naman ma-inlove tong si boss. Sobrang protective.
Sana walang dumapong insekto kay Kitty kahit ilang hakbang lang ang nilakad niya mula sa pintuan ng bahay hanggang sa sasakyan. Kundi, yari talaga kami sa in love naming boss. Dinala ni Axe si Kitty sa tabing dagat. Yun lang ang alam niyang lugar na maaliwalas at magandang puntahan. Madalas nilang puntahan yun ni Vivian noon dahil sa malinis na kapaligiran. Hindi pa yun nadidiskubre ng publiko at iilan lamang ang mga taong pumupunta roon. Wow, dagat! Masayang bulalas ni Kitty. Tumakbo ito sa dalampasigan at agad na inilubog ang mga paa sa tubig. Axe, bilisan mo! Maligo tayo! Sigaw nito sa kanya. Sandali lang, kukunin ko lang ang mga gamit natin. Umahon naman sa tubig si Kitty at tumakbo palapit sa kanya. Gusto kong maligo, Axe, pero hindi ako marunong lumangoy. Dahil sa sakit ko kaya ayaw akong payagan ni na daddy noon na mag-swimming sa pool namin. Magpalit ka muna ng komportableng damit bago maligo. Mahihirapan ka sa suot mong yan. Utos niya at tukoy sa large shirt at jogging pants na suot nito. Isa yun sa mga damit ni Vivian, kaya walang pagpipilian si Kitty kundi isuot yun. Actually, I'm ready. Nang malaman ko kung saan tayo pupunta, naghanda na ako. Namilog ang mga mata ni Axe nang magubad ng shirt si Kitty sa harapan niya. Tumambad sa kanyang paningin ang makinis at maganda nitong katawan na tanging itim na bra ang suot. Hinawakan nito ang garter ng jogging pants at tuhuba rin, pero mabilis niyang hinawakan ng kamay ni Kitty at pinigilan sa gagawin. Huwag mong aalisin yan, Kitty. Napalunok siya at pinagpawisan ng malagkit nang maglapit ang mga katawan nila. Kaagad namang dumistansya si Axe. Isuot mo uli ang damit mo. Malamig ang tubig, baka lamigin ka kapag ganyan ang suot mo. Iwas tingin niyang sabi sa dalaga. Ganun ba? Sige, isusuot ko na lang uli. Nakahinga ng maluwag si Axe dahil mabilis kausap si Kitty. Baka kung ano-ano ang pumasok sa isip niya kapag ganoon ang suot nito. Sigurado naman siyang hindi niya sasamantalahin ang kainosentehan ni Kitty. Pero hindi niya mapipigilan ang tatakbo sa isip niya. Ayaw niyang mabahiran ng pagnanasa ang pagtingin niya rito. Axe, maligo na tayo. Muling sabi ni Kitty. Halatang naiinip na ito sa kanya. Sure. Sang-ayon niya. Binaba niya sa buhangin ang pagkain na binaon nila. Hinubad niya ang pang-itaas na damit. Bakit ikaw naghubad, tapos ako hindi? Nakangusang reklamo ni Kitty. Lalaki kasi ako, pero ikaw babae. Dapat desente ka pa rin tingnan kahit tayo lang ang tao rito. Paliwanag niya. Okay, naiintindihan ko. Maligo na tayo. Hinawakan ni Kitty ang kamay niya at hinila siya. Magkasabay silang lumusong ni Kitty sa tubig. Naglakad sila patungo sa malalim na parte ng dagat. Nang lumagpas ang tubig kay Kitty, binuhat niya ito. Tuwang-tuwa naman ito dahil para itong nakalutang sa tubig. I love this feeling. Ngayon ko lang nalaman na malawak ang mundo at marami akong magagawa na interesanteng mga bagay, Axe. Mas marami akong matututunan sa buhay kapag nasa labas ako. Ngayong magaling na ako, malaya na akong makakalabas ng bahay. At magagawa ko ng lahat tulad ng pamamasyal. Nakangiting sabi ni Kitty habang nakatingin sa kalangitan. Nakaalalay naman ang dalawang braso ni Axe sa likod nito para hindi ito tuluyang lumubog. Axe? Bumaling sa kanya si Kitty. Maagap naman niya itong hinawakan sa bewang nang kumilos ito. Mabigat ang suot na damit ni Kitty at mabilis itong lulubog kung hindi niya hahawakan. Bakit? May gusto ka bang gawin? Tanong niya rito. Pwede mo ba akong halikan uli? Pakiramdam ni Axe, may bumara sa lalamunan niya dahil sa hiling ni Kitty. Bakit mo naman naisip yan ngayon? Tuturuan na lang kitang lumangoy para... Hindi inaasahan ni Axe nang yumakap sa batok niya si Kitty at halikan siya sa labi. Magkalapat lang ang kanilang mga labi, pero nagliliyab na yata ang katawan niya. Hindi nakatulong ang imahe ni Kitty na nakabralang kanina. Ang pagbibigil ni Axe sa sarili ay tuluyang napigtas nang bahagyang kagatin ni Kitty ang labi niya. Siniil niya ito ng nag-aalab na halik. Madiin niyang pinagdikit ang kanilang katawan habang yakap ito. Axe, bulong ni Kitty at bahagyang hinihingal. Hindi ako makahinga. Tumigil naman si Axe at mabilis itong dinampian ng halik sa labi. Huwag mo nang ulitin yun, Kitty. Delikado para sa'yo. Magkasintahan lang ang gumagawa ng bagay na yun. Paalala niya rito. Nagsilbing paalala rin yun sa kanya dahil muntik na siyang magpadala sa nararamdamang init ng katawan. Magkasintahan?
Oo, ang magkasintahan ay 2 tao na nagmamahalan at minsan nauuwi sa kasal. Sila lang ang pwedeng gumawa ng ginawa natin kanina. Kung ganoon, pwede ba tayong maging magkasintahan para lagi nating nagagawa yun? Kitty, ikakasal ka na. Hindi ko pwedeng magkaroon ng kasintahan. Hindi ko naman kasintahan si Roman. Ikakasal lang kaming 2. Ayaw mo ba ako maging kasintahan? Tanong nito gamit ang mga matang nakakakonsensya. Hindi sa ganun, Kitty. Mahalaga ka sa akin at ayokong maipit ka sa sitwasyon na kailangan mong pumili. Ikaw ang pipiliin ko, Ax. Magkasintahan na tayo simula ngayon, ha? Deklara ni Kitty sabay halik uli sa kanyang labi. Wala nang nagawa si Ax kundi tugunin ang halik ni Kitty. Gusto rin naman niya ang ideyang magkasintahan silang 2. Buong araw nagsaya si Ax at Kitty sa tabing dagat. Sinulit nila ang araw na kasama nila ang isa't isa. Pag-uwi sa bahay ni Ax, dala pa rin nila ang kasiyahan na yon. Pero nagbagong ihip ng hangin nang makita nila ang taong naghihintay sa kanila sa harap ng bahay ni Ax. Mommy? Oh my God, Mommy! Masayang sigaw ni Kitty sa ginang na naghihintay sa harap ng bahay ni Ax. Tumakbo ito at niyakap ang babae. Oh my baby, thanks God you're safe. How are you? Naluluhang tanong ng ginang sa dalaga. Pinagmasdan nito ang mukha ni Kitty na puno ng pagmamahal. I'm glad na natuntun ka ng mga tauhan ng daddy mo. Umuwi na tayo. Nag-aalala na sa'yo ang daddy mo. Wait, Mom, I want you to meet... Kitty! Sigaw ng isang lalaki na bumaba mula sa kararating lang ng sasakyan. I know you're here. I've been looking for you for a week now. Masamang tumingin naman ang ginang sa bagong dating na lalaki. You're late, Roman. Hindi mo matatakasan ang ginawa mo sa anak ko. Umalis ka na bago pa kita ipakaladkad sa mga bodyguards. Tita, let me explain. Umalis ka na. Saka na lang tayo mag-usap kapag nakauwi na si Kitty sa mansyon. Tita, guards, ilayo niyo yung lalaking yan sa harapan ko. Mabilis namang kumilos ang mga kasamang bodyguard ng ginang. Hinawakan ng 2 si Roman at kinaladkad pabalik sa sasakyan nito. Hindi umalis ang mga gwardya hanggat hindi umaalis ang sasakyan ni Roman. I'm sorry about it, baby. Sino ulit ang ipapakilala mo? Mahinahong tanong ng ginang kay Kitty habang nakangiti. Lumapit naman si Kitty kay Ax. Noon lang siya pinagtuunan ng pansin ng ginang. Hindi maipaliwanag ang reaksyon nito nang makita siya sa liwanag. Mommy, this is Ax. Or should I say Axton Kalikaran? He saved me when I get lost here. And I love him already, Mom. He's my kasintahan. And he's the one I want to marry with, not Roman. Dapat maging masaya si Ax sa sinabi ni Kitty. Mahal siya nito at sinabi nito yon sa harapan ng ina nito. Pero hindi niya magawang sumaya. Axton? Saad ng ginang. Galit naman ng unang naramdaman ni Ax nang sambitin nito ang pangalan niya. Umalis na kayo. Malamig niyang sabi sa ginang. Nagtaka si Kitty sa panlalamig niya. Umiwas si Ax nang hahawakan ni Kitty ang braso niya. Bumalik ka na sa inyo, Kitty. Umalis na kayo rito. Galit niyang sabi habang nakatingin sa ginang. Naluluha naman si Kitty dahil sa takot sa kanya. Bago pa magbago ang isip niya at yakapin ito, muli siyang sumakay sa kotse at pinaharurot yun paalis. Palayo kay Kitty at sa babaeng nag-abandon na sa kanila ng kapatid niya para sa bago nitong pamilya. Ang babaeng yun ang ina nila ni Vivienne. At hindi pa rin niya nakakalimutan ng ginawa nito sa kanilang magkapatid. Bumabalik sa isip niya ang paghihirap na pinagdaanan nilang 2 dahil sa pag-iiwan nito sa kanila. Tapos ngayon, malalaman niyang ito ang ina ng babaeng pinapahalagahan niya at natutunang mahalin sa maiksing panahon. Bakit ngayon ka pa nagpakita kung kailan mahal ko na siya? Sigaw ni Ax sa loob ng sasakyan at paulit-ulit na sinusuntok ang manibela. Walang direksyon ang pagmamaneho niya. Pero namalayan na lang niya sarili sa bahay ng kapatid niya at ng asawa nito. Kuya Ax, anong ginagawa mo rito? Gabing-gabi na ah. Halika, pasok ka. Takang tanong ni Vivienne nang mabungaran siya sa labas ng pintuan ng bahay. Ibabalik ko lang ang sasakyan, babe. Malungkot niyang sabi. Yan lang ba sadya mo? Nagdududa nitong tanong. Bumuntong hininga si Ax. Kilalang kilala talaga siya ng kapatid niya. Pwede mo ba akong samahan maglakad-lakad muna, babe? Sige.
Magpapaalam lang ako kay Tres. Hintayin mo ako rito. Ilang saglit lang ay bumalik na si Vivian. Naglakad-lakad silang dalawa sa loob ng subdivision ng mga ito. Bumalik na siya kung kailan hindi natin siya kailangan. Pagkatapos ng ilang taon, ngayon pa siya nagpakita. Panimula niya. Si Mama ang tinutukoy mo. Tama ba, kuya? Hindi naman sumagot si Axe, kaya alam ni Vivian na tama ito sa hinala. Matagal na natin siyang pinatawad kahit hindi natin alam ang dahilan niya, kuya. Maayos na ang buhay natin kahit dumaan tayo sa matinding paghihirap noon. Anumang oras siyang magpakita, siguradong hindi na tayo maaapektuhan. Kaya bakit ganyan ang reaksyon mo nang makita mo siya? May iba pa bang dahilan kaya nagagalit ka sa biglang pagsulpot niya? May nakilala akong babae, bunso. Inabandon na siya sa lugar natin ng mga taong sarili lamang ang iniisip. Kinupkup ko siya kahit na nakakainis ang kainosentihan niya. Habang nasa bahay, hindi ko inaasahan na magkakasakit siya. Inalagaan ko siya at hindi ko rin inaasahan na mahuhulog ang loob ko sa kanya. Hindi magawang umiti ni Vivian kahit masaya itong marinig ang mga sinabi ng kapatid. Halata kasi sa itsura ng kuya nito ang bigat ng dinadalang problema. Noon pa man ay pangarap ng ni Vivian na tamaan ng Cupido ang puso ni Axe para magkaroon na ng sariling pamilya. Nasaan na siya ngayon? Tanong ni Vivian. Sinundo na siya ng mami niya. Nanlaki naman ang mga mata ni Vivian. Don't tell me. Si Mama ang mami niya, kuya. Tumangon naman si Axe. Kuya, ngayon mo dapat marinig ang paliwanag ni Mama. Puntahan mo siya. Gamitin mo ang sasakyan namin. Kahit hindi mo nalagyan ng gas, basta malutas ang problema mo. Paano kung kapatid natin siya, Beb? Kuya, ikaw ba talaga yan? At paano kung hindi natin siya kapatid? Huwag mong sabihin na natatakot kang malaman ng totoo. Hindi ka naman mamamatay kapag nalaman mong katotohanan. Bilis! Kilos na! Taboy nito sa kanya. Gabi na. Bukas ko na lang sila pupuntahan. Bumalik ka na sa inyo. Maalis na ako. Gamitin mo ang sasakyan, kuya. Ayoko. Magko-commute na lang ako. Giit niya bago umalis. Pumana na lang siya ng taxi para makauwi. Dumaan din siya sa karinderya para magpaluto ng pansit. Naalala niya tuloy ang una nilang pagkikita ni Kitty. Pansit ang dahilan, kaya sumunod ito sa kanya. Ito na ang order mo, Axe. Binigay ng cook ang nakabalot na pansit. Kinuha naman niya yon bago ibigay ang bayad. Nga pala, napansin ko ang grupo ni Bunyog sa boundary. Mukhang may kinukatongan na naman sila ron. Noong isang linggo parang jackpot ang mga loko. Naka-hold up ng mga gintong alahas. Pinakita pa sa akin ni Mrs. ang binenta nilang alahas sa shop niya. Tingnan mo, ito yung singsing na binenta nila. Saglit na sinulyo pa ni Axe ang singsing. Bilang dating mandurukot, alam niyang totoong ginto ang singsing. Ngunit napansin niya ang naka-engrave sa loob ng singsing, kaya kinuha niya yon. Shit! Kilala ko ang may-ari nito. Bulilas niya. Lagot sa akin ang Bunyog na yun. Galit siyang umalis sa karinderya. Hindi rin nagawang bawiin ng cook ang singsing dahil sa takot nito kay Axe. Natanaw ni Axe ang grupo ni Bunyog habang pinapalibutan ng mga ito ang isang limousine. Hindi naman kalayuan sa mahabang sasakyan ay nakahimpil ang tatlo pang itim na sasakyan. Mukhang mga bigatin ang lula ng mga sasakyan na yon. Bunyog! Sigaw niya. Tatakbo sana ito pero mabilis niyang nahawakan ang damit nito. Loko ka! Si Kitty pa talagang hinold up nyo. Kaya siguro siya nagkasakit dahil tinakot nyo. Walang iya ka. Mananagot ka sa akin, gago ka. Isang suntok ang pinakawalan ni Axe na agad nagpawala sa malay ng lalaki. Lumapit siya sa iba nitong kasama pero nagtakbuhan agad ang mga ito dahil sa takot. Huwag na kayong babalik dito. Kapag nakita ko pa kayo, manghihiram kayo ng mukha sa aso. Sigaw niya sa mga ito. Axe? Pumaling sa likuran si Axe nang marinig ang boses ni Kitty. Kitty, bakit narito ka? Malalim ng gabi. Malamig dito at maraming insekto. Paano kung magkasakit ka na naman? Nasaan na ba? Naputol lang sasabihin ni Axe nang yumakap sa kanya si Kitty. Nilalamig ako, Axe. Kaagad pumalibot ang braso niya sa katawan ni Kitty. Pero ngayon hindi na. Kanina pa kitang hinihintay. Akala ko hindi ka nababalik. Pasensya na sa inesta ko kanina. Nabigla lang ako. Pero gusto kong malaman ng totoo ngayon.
bago ako magdesisyon kung lalayuan kita o hindi. Nasaan ang mami mo? Marami akong itatanong sa kanya. Bahagyang dumistansya si Kitty sa kanya. Nasa sasakyan si Mommy Nani. Mami Nani? Nagtatakang tanong niya sa dalaga. Yes, she's my personal nanny, and she told me about you, Ax. Sorry kung inagaw ko sa inyo si Mommy Nani. Siya lang ang kasama ko noong may sakit ako. Hindi niya ako iniiwan kasi may work si Daddy at nasa heaven naman ang mommy ko. I'm sorry kung naging makasarili ako at hindi ko siya hinahayaang umalis sa tabi ko noong panahon na babalikan niya kayo. Sorry kasi kinuha ko ang mommy niyo. I'm sorry, Ax. Please don't be mad at me. I love you at hindi ko kakayanin na magalit ka sa akin. It pains my heart. Ngumiti si Ax. Isang masayang ngiti dahil ngayon alam na niyang hindi sila magkapatid ni Kitty. Muli niyang niyakap si Kitty. Hindi mo kailangang humingi ng sorry, Kitty. Kung hindi ka niya inalagaan, hindi kita makakasama ngayon. Mahal din kita. Saad niya. Sandali, may ibibigay ako sa'yo. Bahagya niyang inilayo si Kitty at pinakita ang hawak niyang singsing. Alam kong sa'yo to dahil sa pangalan mong naka-engrave sa singsing. Nakuha ko to rin sa cook sa karinderya. I'm sorry kung naranasan mong ma-hold up sa lugar na to. Kung alam ko lang ang ginawa ni Nabunyog noon, pinarusahan ko sana sila dahil nagkasakit ka. Yeah, it's mine. I have plenty of jewelries in my room, so I gave them some of it. Ano? Binigay mo to sa kanila? Yeah, willingly. But if they change their mind, I'll take it back. Nakangiti nitong sagot habang nakalahad ng kamay sa kanya. Napailing na lang si Ax habang nakangiti. Nakalimutan niyang inosente si Kitty at maaaring hindi nito alam na na-hold up na ito ng gabing yun. Kaya akala nito ay pagiging mapagbigay sa kapwa ang ginawa nito kina Bunyog. Sa halip na ilagay ang singsing sa palad ni Kitty, isinuot niya ito sa daliri ng dalaga. Thank you, Ax. Nakangiti nitong sabi nang isuot niya ang singsing sa daliri nito. Ngunit agad na nanlaki ang mga mata nito nang makita ang hawak niyang plastic bag. Is that pansit, Ax? Oo. Gusto mo ba? Nakita ni Ax ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Kitty bago sumulyap sa mahabang sasakyan. Tumingin din si Ax doon. Bumaba ang tinted na salamin ng sasakyan at dumungaw ang isang may edad na lalaki. You can have it at home, baby. Let's go home. Young man, come with us. Wika nito. Masaya namang pumalakpak si Kitty at hinila si Ax patungo sa sasakyan. Let's go, Ax. My dad allows me to eat pansit. Your dad? He's your dad? Pumunta siya rito nang malaman na narito ako at gusto kanyang makilala. I told him that I fell in love with you and I want to marry you. Nilukob naman ng kaba ang dibdib ni Ax. Parang mauubusan siya ng hininga habang palapit sa sasakyan. Mas lalo naman siyang kinabahan nang makapasok sa loob. Ax, nanlalamig ka. May sakit ka ba? Inosenteng tanong ni Kitty. Ayos lang ako. Sagot niya at bahagyang sumulyap sa kanyang ina na nakaupo sa harapan niya. Nakita niya ang pangungulila sa mga mata nito, kaya bahagya siyang ngumiti para ipaalam na napatawad na niya ang ginawa nito sa kanila ni Vivian. Tumulo ang luha ng mama niya at nakangiting pinunasan yun. Axton kalikaran. Parang nanigas sa pagkakaupo si Ax nang marinig ang boses ng ama ni Kitty. Yes, sir. My daughter said she wants to marry you. What do you think? Bumaling ang tingin ni Ax kay Kitty na nakaupo sa tabi niya at malapad ang ngiti. Paano ba niya magagawang tanggihan ang inosenteng tulad nito? At alam niya sa puso niya na hindi niya gugustuhin tanggihan ang kasal na gusto ni Kitty. Sigurado ka ba sa desisyon mo, Kitty? Mahigit 1 linggo pa lang tayo magkakilala. Baka magbago pa ang isip mo. Maaari naman ako maghintay kung kailan ka magiging handa. I'm ready, Ax. And I'm serious. Kahit almost 2 weeks pa lang tayo nagkakilala, I know in my heart na ikaw ang gusto ko at mahal ko. Matatag naman siyang tumingin muli sa ama ni Kitty dahil sa kumpirmasyong yun ng dalaga. I'm glad to marry your daughter, sir. Good. What's your job, by the way? Freelance bodyguard, sir. Hindi na niya sasabihin ang pagiging full-time siga niya dahil baka matakot ang Ginoo at ilayo pa si Kitty sa kanya. Alright. Starting tomorrow, you'll be trained to handle our security agency. I want you to protect my daughter for the rest of your life. Will you accept it? I'm willing to do it, sir.
Masaya niyang sabi. Akala niya, makakaranas pa siya ng pangahamak mula sa pamilya ni Kitty dahil sa katayuan niya sa buhay. Mabuti na lang hindi matapobre ang ama nito at agad nagtiwala sa maganda niyang hangarin para kay Kitty. Sa kabilang dako, sinalubong si Ramon ng mga magulang niya nang makauwi siya sa kanilang bahay. Nakabalik na sa mansyon ng mga Lucero si Kitty. Pinatawad ka na rin ni Mr. Lucero dahil ayaw ni Kitty na parusahan ka. Pero hindi na matutuloy ang kasal yung dalawa. Magkaibigan kami ng daddy ni Kitty at ayaw akong masira yun dahil sa kalokohan mo. Ngayon, harapin mo naman ang sarili mong problema kay Gemma. Panagutan mo ang pinagbubuntis niya. Wala akong anak na irresponsable at abusado. I'm giving you a chance to change, Roman. Pero sa oras na magkamali ka na naman, maglalaho ka sa pamilyang to. Galit na sabi ni Mr. Gutierrez. Paano niyo nalaman na buntis si Gemma, Dad? Pinuntahan niya kami sa opisina. Depressed na siya dahil hindi mo siya kinakausap. Kung natuloy ang kasal niyo ni Kitty, baka gumawa si Gemma ng hindi maganda. Makabubuti na rin sa dalawang pamilya na hindi matuloy ang kasal. Kaya malaya ka ng pakasalan si Gemma at magpakaama sa anak niyo. Nakahinga ng maluwag si Roman. Mahal naman talaga niya si Gemma. Pero naiipit lang siya sa sitwasyon nila ni Kitty at sa nakatakda nilang kasal. Salamat, Mom. Dad. Don't worry. Gagawin ko na po ang tama. Pag nagkausap kami ni Kitty at ng daddy niya, ako po mismo ang hihingi ng tawad sa kanila. Ngumiti sa isa't isa si Mr. and Mrs. Gutierrez. Masaya ang dalawa dahil nasolusyonan na ang problema ng mga ito sa mga Lucero. Makalipas ang isang taon, sa kabila ng naudot na kasal ni Kitty at Roman, naging matalik namang magkaibigan si Gemma at Kitty nang magkapatawaran ng dalawa. Laging bumibisita si Gemma kay Kitty sa mansyon ng mga Lucero, kasama ang anak nito. Namibili naman si Kitty na laruin ng anak ni Gemma at Roman. Nasaan si Axe? Anniversary niyo ngayon, di ba? Tanong ni Gemma. Ngumuso naman si Kitty at pinanggigilan ang matambok na pisngi ng sanggol. Lagi pa rin ba siyang busy sa trabaho, Kitty? Oo, mas madalas pa niyang kasama mga katrabaho niya kaysa sa akin. Kahit kasama ko siya rito sa mansyon, hindi pa rin kami lagi nagkikita. Ayaw naman niya ako magtrabaho kasama siya. Baka raw magkasakit ako. Magaling na ako at may alam din ako sa business. Bakit ayaw niya ako magtrabaho? Gusto ko lang naman na lagi siyang kasama. Reklamo ni Kitty. Unawain mo na lang si Axe. Masyado siyang protective pagdating sa'yo. Isa pa, ikaw ang prinsesa ng pamilya at prinsesa niya. Hindi ka talaga hahayaan magtrabaho nun. Ang boring kasi kapag wala siya at hindi ko nakikita. Kahit mamasyal ako, hindi pa rin sapat. Mas gusto ko siyang kasama lagi, Gemma. Kapag kinasal kayo, baka maging priority ka na niya at lagi na kayong magkasama. Hintayin mo lang ang proposal niya. Mas lalong humaba ang nguso ni Kitty. Wala yata sa plano niya mag-propose sa akin. Puro na lang siya trabaho. Ako na lang kaya mag-propose sa kanya. O kaya magpubuntis na lang ako para pakasalan niya? Para lagi ko na siyang makasama. Hindi ganun kadali ang gusto mo, Kitty. Hindi madaling mabuntis nang wala sa plano. Mas maganda pa rin kung may plano kayong dalawa. Buo na ang desisyon ko. Ako ang gagawa ng hakbang para magkasama kami. At sisimulan ko na ngayon. Aalis muna ako, Gemma. Kailangan ko maghanda ng proposal para kay Axe. Paalam, Pachuchay. Nagmamadaling sabi ni Kitty bago halikan sa pisngi ang baby ni Gemma. Tinanaw na lang ni Gemma ang paalis na dalaga. Napailing ito sa gustong gawin ni Kitty. It's time to go home, baby Pachuchay. Sa sermonan na naman tayo ni Daddy kapag nalaman niya nagbiyahe tayo para puntahan si Ninang Kitty. Sabi ni Gemma bago buhatin ang 3 months old nilang baby ni Roman at umalis sa mansyon ng mga Lucero. Samantala, nagpatulong si Kitty kay Butler Jordan para mag-set up ng isang dinner date sa garden ng mansyon. Naging abala siya buong araw para sa sorpresang yun. Pero nadismaya siya dahil malalim na ang gabi nang umuwi si Axe. Axe, bakit ngayon ka lang? Malungkot na tanong ni Kitty nang salubungin niya si Axe sa main door. Sorry, Kitty. Hindi ko kasi maiwan ng trabaho sa opisina. Kumain ka na ba? Hinihintay kita. Sabay na tayong kumain. May hinanda ako para sa ating dalawa. Okay lang ba kung magpahinga na ako? Sorry talaga, baby. Babawi na lang ako bukas. Good night. Hinalikan siya ni Axe sa pisngi bago ito nagtungo sa sariling silid sa mansyon.
Nag-aalala namang lumapit ang mommy-nani niya nang makita ang lungkot sa mga mata niya. Lubusan ng maayos ang relasyon ng ginang kay Ax at Vivian. Nadadalaw na rin ito si Vivian at apo sa bunsong anak anumang oras nitong naising. Pagod lang si Ax, anak. Hayaan mo at baka bukas okay na siyang kausapin. Anniversary po namin ngayon, mommy. Hindi man lang niya ako binati. Baka nakalimutan niya dahil sa sobrang abala sa trabaho. Puntahan mo na lang siya sa silid niya at ipaalala ang anniversary niyo. Hindi mo rin siya binati kanina, di ba? Malungkot na tumango si Kitty. Pupuntahan ko lang po siya, mommy. Sinundan ni Kitty si Ax sa silid nito. Kakatok sana siya, pero napansin niyang nakaawang ang pinto. Itinulak niya yon pero madilim na silid ang bumungad sa kanya. Ax? Tawag niya sa kasintahan. Kinapa niya ang switch ng ilaw sa dingding. Pero natigilan siya nang marinig ang malamis na musika, kasunod ng unti-unting pagkabuhay ng mga ilaw sa silid. Napasinghap si Kitty nang makita ang buong silid. Napupuno ng pulang rosas ang sahig at kama. May mga heart balloons na nakadikit sa dingding at kisame. Kumakanta naman si Ax habang nakatingin sa kanya. Nangilid ang luha niya nang lumapit ito sa kanya. Hinawakan ni Ax ang kamay niya at marahang hinila patungo sa kama. Tuluyang bumagsak ang luha ni Kitty nang makita ang nakasulat sa kama gamit ang mga petals ng bulaklak. Ax? Hindi niya mahanap ang boses dahil sa emosyong bumalot sa puso niya nang lumuhod si Ax sa harap niya. I planned this a month ago, baby. Pero hanggang ngayon, kinakabahan pa rin ako dahil baka hindi mo magustuhan ang hinanda kong anniversary proposal para sa'yo. Kitty, kung hindi mo ito nagustuhan, babaguhin ko na lang sa susunod. Pero wag mo sanang tanggihan kung aalokin kita ng kasal. Will you marry me? Umiti si Kitty. Nabawasan naman ng kaba sa mga mata ni Ax. Yes, Ax. Pakakasalin kita. Kay tagal ko itong hinintay. Thank you, Kitty. Nagagalak na sabi ni Ax bago isuot ang singsing sa daliri ni Kitty. Tumayo ito at masuyong hinalikan sa labi ang dalaga. I love you, my kuting. I love you too, my Ax. Akala ko nakalimutan mo ng espesyal na araw ngayon. Naghanda rin ako ng sorpresa para sa'yo. Kung hindi ka nag-propose ngayon, ako na lang sana ang gagawa nun. O kaya naman magpapapundis ako sa'yo para pakasalan mo ko. Bahagyang natawa si Ax at niyakap si Kitty. Kahit abala ako sa trabaho, hindi pa rin kita nakakalimutan. Nahihiya lang ako sa daddy mo kung papabayaan ko ang negosyong pinagkatiwala niya sa akin. Para rin sa ating dalawa kaya nagtatrabaho ako ng mabuti. Gusto ko kasing bigyan ka ng maayos na kasal para mangyari na ang nais mong pagbubuntis. Hindi ba pwedeng mabuntis muna bago ikasal? Kitty, I would really love that thought. Pero gusto kitang iharap sa altar na malinis. Don't worry, hindi naman magtatagal ang paghihintay natin. Talaga? Kailan ba ang kasal natin? Excited na tanong ni Kitty. Gusto na rin niyang magkaroon ng baby tulad ni Roman at Gemma. Next week. Gulat na humiwalay si Kitty sa pagkakayakap ni Ax. Namimilog ang mga mata niya at hindi makapaniwala sa sinabi nito. Really? I never expected. When did you prepare everything? Ever since we live in the same house. Meaning, you prepared this a year ago? Yes. Wala akong ideya kung paano gagawin ng proposal kaya natagalan ako bago mag-propose. Ayoko namang humingi ng tulong sa iba. So I set this proposal on my own. Isa pa, matagal na rin ako minasbasan ng daddy at ni mama na anumang oras. Pwede na rocket na pakasalan. Sorry kung nainip ka, baby kuting ko ah. Pinisil pa nito ang matangos na ilong ng nobya. Oh, I really love you, Ax. Thank you for making me happy. Taos puso niyang sabi bago ito muling yakapin. It's my pleasure to make you happy, my innocent Kitty. Ang makita kang masaya ay nagpapasaya rin sa akin. Don't change a thing about yourself because I love you the way you are, my kuting. Walang pagsidla ng kasiyahang nararamdaman ni Kitty ng gabing yon, lalo na nang mangyari ang kasal nila ni Ax 1 linggo ang nakaraan. Puno na siya ng pagmamahal mula sa pamilya at dinagdagan pa yon ng pagmamahal ni Ax. Napakabait ng Diyos. Naghirap man siya noong may sakit, pero doble-dobling kasiyahan naman ang natamasa niya simula nang gumaling siya. Wala na siyang mahihiling pa kundi isang anak na kukumpleto sa pamilya nila ni Ax. Maligaya rin siya dahil naging priority na siya ni Ax at nabawasan ng pagiging workaholic nito.
Panatag naman ito na iwan paminsan-minsan ng security agency dahil karamihan sa tauhan ng agency ay ang mga dati nitong grupo sa sitio. Isang taon nang nakalipas, nakamit ni Kitty at Axe ang pinakaaasam nilang anak. Isang cute na babaeng sanggol ang pinagkaloob sa kanila ng Diyos na bagong prinsesa sa mansyon ng mga Lucero at siya naman ang reyna sa buhay ni Axe. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.